Ano nga ang pinunta namin dito, ano mga dapat niyang pirma hanggang kumakabog. At eto na nga. Hi guys! Tara samahan niyo ako mag-get ready with me at meron nga tayong pupuntahan ngayon for today's video. Di na nga ako naligo yan, kita nyo may buko, tinali ko na nga lang at nagsombrero na nga lang ako para hindi halata. Ang init na nga rin ngayon kaya naman nakakapag-short na nga kami at saka nga t-shirt. At nakapag-ayos na nga ako, bubaba na rin kami agad at dumiretso na nga kami dito sa sasakyan at parang nga makaalis na kami. Secret na nga lang muna kung saan tayo pupunta at makikita nyo rin naman tumamaya. Ang tagal ko nga rin nantay nito, siguro mga 3 linggo nga rin kami nag-antay bago nga namin tumapuntahan ulit. At wala pa nga 10 minutes, nandito na nga kami sa aming pupuntahan. At dito pa nga lang sa labas, siguro naman meron na nga kayong idea kung ano nga ang pinunta namin dito. Nag-antay nga lang din kami ng saglit dito at wala pa nga kasi yung kausap namin na agent. At nung dumating na nga, ito na nga si Dudong, nagsasay na nga siya ng mga dapat niyang pirmahan. At pagkatapos nga nun, ito na nga yung pinaka-exciting na part. Dahil super excited na talaga akong makita to. Talaga nga yung dibdib ko talagang kumakabog. At eto na nga. It's a prank. Akala nyo siguro kukuha kami ng bagong sasakyan, no? Kung matatandaan nyo nga, ito nga yung blinag ko nung nakaraan dahil nga ito nga yung sasakyan namin na binasag nga. Nung nakareceive nga ng tawag si Dudong na ready to pick up na nga itong sasakyan, dali-dali na nga rin kami agad pumunta. Dahil nga simula nung dinala namin to dito, hindi na nga namin talaga to nakita. At sobrang naman talaga na-miss namin tong sasakyan na to. Lalo na nga si Dudong dahil ito talaga yung madalas niyang gamitin. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang mahigit 3 linggo nga rin to dito. Dahil nga ang dami talagang ni-repair. Bago nga namin tuluyang iuwi ito, is double-check na nga rin ni Dudong yung mga ginawa. At isa nga itong sunroof sa ginawa nga. Ang pinaka-na-damage nga talaga dito sa sasakyan namin na to is yung salamin nga sa likod. Pero dahil nga sinubukan din tungkapin yung sunroof na yun is nagkaroon nga ng dent. At pagka nga hindi ginawa is hindi na siya mabubuksan. Total naman naka-insurance naman na to kaya naman ginawa na nga rin lahat. At nung okay na nga at eto na nga ako nga ito magdadrive nitong isang sasakyan. Sa totoo niyan medyo kinakabahan nga ako dahil highway nga yung dadaanan namin dito. At dahil nga sobrang dumi ng sasakyan na puti is nag-aya na nga si Dudong na mag-car wash nga daw kami. Sa totoo lang, first time ko nga nang mag-car wash kaya naman nagulat nga ako at ang lakas pala ng pwersa nito. At habang nililinisan ko nga itong gray, dito naman nga siya sa puting sasakyan. Buti na nga lang at covered nga ito ng insurance at napakamahal nga ng inabot ng pagpapagawa nito. Dahil nakita nga namin dun sa resibo, inabot nga siya ng $9,000 mahigit. Kaya napaka-importante naman talaga na insurance sa mga sasakyan. At nung nakatapos na nga linisan ito puti sasakyan at eto na nga, poging-pogi na nga siya ulit. Sobrang alaga nga nito ni Dudong at siya nga rin yung mga nagko-customize nito. At isa pa nga kasing maganda dito sa sasakyan na to is maliit nga siya at madaling i-drive. Pati nga rin yung mga bata is na-miss nga rin dun sa sasakyan na to. Dahil nga nung sa Ate Louis yung alam niyang kukunin namin dun sa sasakyan, sabi nga niya is yung white car nga daw ba yung kukunin namin. Sana nga lang is nga talagang maulit sa amin at kahit kanino pa nga yung mga ganong pangyayari. Sa mga hindi nakapanood ng vlog ko na yun at eto nga yung itsura ng sasakyan namin nung binasag nga yung salamin. At ayan na nga yung before at eto na nga yung after.